tinatawag na mga mustasyrikun, ang ginagamit nila paala, ang gitna na yan ay nagbabago. Hindi yan palaging kung minsan ay paila, kung minsan ay paula. Okay? Noong nakaraan, sinabi ko sa inyo na memoryahin ang mga pronoun. Itong independent pronoun ayon sa pagkakasunod-sunod. Magsimula sa third person, unahin ang singular, so singular masculine, susundan ng feminine. Sunod dual, last plural. Ibig sabihin, ang pagmemorya, ganito ang pagkakasunod-sunod. Huwa, hiya, huma, huma, hum, hunna. Sunod, second person, anta, anti, antuma, antuma, antum, antunna. Tapos sa first person, ana, at saka nahnu. Ang first person, walang dual. Ulitin ko, ang third person, yan ang tinatawag sa Arabic na ghaib. Ibig sabihin ng ghaib ay absent. Mukhatab, second person. Mukhatab, ibig sabihin, kinakausap. Kinakausap. Ang first person, tinatawag siyang mutakallim. Mutakallim, ibig sabihin, tagapagsalita. At kung tutusin lahat ng lingwahe, diyan lang naman umiikot sa tatlo na yan. Kaya tinatawag siyang lingwahe. Kinakailangan mayroong tagapagsalita, may kinakausap, at mayroong pinag-uusapan. Tagapagsalita, kinakausap, ang pinag-uusapan yun ang ghaib. Ghaib, yung tinichismis. Ngayon, ang lesson natin sa lesson 6 na ito, yung kung makita nyo sa inyong mga screen, malinaw ba yung ating screen? Malinaw ba? Oo, Ustaz. Malinaw, Ustaz. Okay. Yung pagkakasunod-sunod, ayon doon sa mga bamir, ayon sa mga pronoun. Sinabi ko, magsimula sa ghaib, ito yung third person. Okay. Ang pagkasunod-sunod, huwa, hiya, huma, huma, hum, hunna. Ang mga verb, 3 litra, yun ang pinakamasdar. Automatic, ang 3 litra na yan, ang doer niya ay huwa. Tanda natin. At ang doer na huwa na ito, 3 litra lang, maging hiya siya kapag dinagdagan ng kulay pula na yan, sukon. Paalat. Sukon. Okay. Tapos, sa huma naman, ang idadagdag ay alif. Kaya ang basa ngayon ay paala. Okay. Sa huma na ito, na lalaki, alif. Kapag dalawang babae, imagine mo na lang ang hiya na paalat, ang ta, dudugtungan lang ng alif. Sa hum naman, ang dinadagdag ay waw. At saka alif. At tandaan, ang alif na ito, hindi yan binabasa. Tanda lang yan na plural, hum. Paalu, hindi binabasa ng paaluwa, kundi paalu, ang alif ay silent. Tapos ang hunna, doon nagsisimula na ang huling litra ng paala, ng litrang lam. Tandaan natin, doon magsisimula na maging sukun. Walang vowel ang lam. Sa hunna, paal na. Ibig sabihin, dito sa second person at saka third person, ang huling litra na ito na lam, palagi na siyang sukun. Okay? Anta paalta, anti paalti, antuma paaltuma, antom paaltom, antunna paaltunna. Ana paalto. Nahno paalna. Kaya kung mapapansin niyo no, yung hiya, paalat, anta, anti, at saka ana. Pareho ang spelling. Basa lang ang
magkaiba. Ibig sabihin, ang vowel lang ang nagkakaiba. Ang hiya, sukun ang ta. Ang anta, patha ang ta. Tapos sa anti, kasra. Tapos sa ana, naging dhamma. Ngayon kung minsan, hindi ba't ang original na Arabic, hindi naman talaga gumagamit ng mga vowels? Paano natin lalaman kung ano ang mga vowels? Siya ba ay hiya? Ito ba ay ante, anta, o kaya ana? Yun ay sa pag-analyze na lang ng context na tinatawag. Context ng jumla. Yung tinatawag na siyak ng jumla o kaya ng paragraph. Okay, sa antoma, faaltoma, faaltom, faalton na, faalto, faal na. Sa palagay ko, lahat siguro kayo, memoryado ninyo ito. Okay, tuloy tayo. Ito ngayon ang halimbawa. Ang nazala, nakuha na natin itong verb na ito sa ating lesson. Nazala, ibig sabihin bumaba. Ito ngayon ang ating gagamitin. Pagpapalit ng pagkakasunod-sunod, tinanggal na natin dito ang mga pronouns. Mga verb na lahat ang nandito. Ang mga pamair wala na, mga af'al na lang. Ghaib. Ibig sabihin ng nazala, ito ay huwa ang doer dito. Nazalat hiya. Nazala huma, dalawang lalaki. Nazalata, dalawang babae. Nazalu hum. Tapos nazal na hunna. Nazalta anta. Nazalti anti. Nazaltuma antuma. Nazaltum antum. Nazaltunna antonna. Nazalto ana. Nazalna nahnu. Kung mapapansin ninyo ang mukhatab, ang dual, antuma, ang antuma, isa lang. Ibig sabihin, kaiba doon sa ghaib, ang dual ay dalawa. Nazala, huma ito na lalaki. Nazalata, huma ito na dalawang babae. Samantalang sa mukhatab, tandaan natin, nazaltuma, ibig sabihin, dito sa antuma, pagka sa second person, ginagamit siya sa lalaki at babae. Okay? Lalaki at babae. Isa pang dapat pansinin, dito pa rin sa ghaib, sa huma na dalawang lalaki, nazala. Kapag dalawang tao, tumutukos na dalawang tao na nagkahalo, lalaki at babae, ang gagamitin niya na ay lalaki, nazala. Pero kung dalawa lang talagang babae, saka palang gamitin ang nazalata. Gayon din naman sa nazalu. Kapag naghalo ang lalaki at babae, ang gagamitin ay hum. Ang gagamitin ay hum, nazalu. Pero kung puro lang talaga babae, o kaya kahit nakikipag-usap ka sa karamihan, ang salita mo ay address, special sa mga babaeng dumalo, hindi kasama ang lalaki, special sa babae, ang gagamitin mo ay hunna. Pero kung ang salita mo ay para sa lahat, para sa lalaki at babae, ang gagamitin ay hum, nazalu, fa'alu. Okay mga kapatid? At inshallah, yung mga ruling na yan, tandaan natin. Okay, ito yung mga mahalagang mga palatandaan. Nabanggit ko na itong number 1, na sa hum, ang waw na ito, na sinusundan ng alif, fa'alu, ang alif ay hindi binibigkas. Sa antum naman, okay. Doon sa hiya, okay? Ang ending ng hiya at antum ay nilagyan ng vowel kapag sinusundan ng noun na definite. Pag sinabi definite, mayroong al. Ang halimbawa, dakhalat, di ba? Sukun ito. Natalakay na natin kapag nagsabay ang dalawang sukun,
Ang unang sukun ay gagawin mong kasra. Kaya ang basa, dakhalatil baita. Dito naman sa antum, dakhaltum, nazaltum, faaltum, ang mim na yan ay sukun. Pero kapag sumusunod sa al, gagawin ang bigkas ay gagawin siyang dhamma. Kagaya sa wa alaikumus salam. Mos, ginagawa siyang dhamma. Mayroon ako napapansing ilang mga Muslim kung sumagot wa alaikumis salam. Okay. Ang tama doon, gagawin siyang dhamma. Wa alaikumus salam. Okay. Doon naman sa antum, faaltum, kapag ka nagkakaroon ito na tinatawag na maf'ulun bihi na dhamir. Okay. Kunyari, dakhaltumuhu. Dakhaltum, ang mim ay sukun, hindi ba? Pero dadagdagan mo na siya ng waw sa kaikapit ang dhamir. Ang dhamir na tagatanggap ng aksyon. Ang pronoun na tagatanggap ng aksyon. Ngayon, pakatandaan lang natin itong sunod, yung apat na uri ng mga verbs sa Arabic kapag kamadi. Una, yung tinatawag na sound. Pag sinabing sound, walang sakit. Ito yung verb na ang tatlong litra ay walang litrang waw at sakaya. Waw at sakaya. Magtataka kayo, bakit waw at sakaya ilang? Diba? Mayroon pang alif. Alif, waw at sakaya. Ang original kasi ng mga alif na yon, ang original noon ay waw o kaya-ya. Ang halo call, bakit sinasabi dyan na ang ain? Di ba ang pattern ay paala? Ang panggit ng litra, ibig sabihin ay hindi waw o kaya iya. Ang wiklam naman, ang panghuling litra ay maaaring waw at saka ya. Tapos yung tinatawag na geminate naman o double, okay, na ang panggitna at panghuli, ang ain at saka lam, panggitna at panghuli ay nagkapareho. Halimbawa, radda, yaruddo. Ang dal na yon, ang dal naging syadda kasi ang panggitna at panghuli ay parehong dal. Nagkapareho kaya tinatawag siyang double. Ngayon, ito yung unang lesson sa paggamit ng mga verb, ang paggamit ng nagtuturo ito ng tinatawag na negative. Hindi naganap, hindi nangyari ang verb. Masami'a, hindi niya narinig. Madakhal na, hindi kami pumasok. Malang ang dudugtong. Ano to dudugtong? Ilagay sa unahan. Kabaliktaran naman ng kad. Ang kad naman ay pagdidiin na naganap ang kad at sa kalakad na naganap ang fi'il. Ang hindi nangyari. Ang kad at sa kalakad naganap. Kunyari, kad dakhala al-baita. He did enter the house. Laqad dhahaba. He has already gone. Ito yung mahalagang lesson. Verb-subject agreement. Tingnan nyo ang dalawang sample. Dhahaba rajulu. Sunod, dhahaba rijalu. Sunod, kharajatil mar'atu. Sunod, kharajatin nisa'u. Kung analyze niyo ngayon, ang subject sa una, dhahaba rajulu, singular. Tapos sa pangalawang halimbawa, plural na siya, pero ang verb hindi nagbago. Dhahaba.
Ibig sabihin, ang ginamit ay huwa kasi ang subject ay lalaki, huwa. Pero rijal, plural na, dapat ang subject ay hum. Hum, hindi ba? Sila kasi marami. Hum. Pero ang ginamit ay huwa pa rin. Okay. Sunod. Kharajatil mar'atu. Kharajat, ang ginamit ay hiya. Hiya sapagkat ang mar'a, babae. Hiya, singular. Pero kahit gawing plural, kharajat pa rin, hiya pa rin ang ginamit. Di ba dapat hunna? Kharaj na. Okay, tandaan natin ang ruling na yan. Kapag nauna ang verb, alamin lang kung ang subject ay lalaki, gawin lang huwa. Kapag ang subject ay babae, gawin lang siyang hiya. Plural man siya o singular. Iyon ang ruling. Ngayon, binanggit dito ng author na ang mga pangalan ng tribes, dito sa lesson 2 pa lang ito, nakuha na natin. Sa lesson 2 pa lang, na ang mga noun sa Arabic ay maaaring babae at mayroong mga palatandaan na babae. 4 na mga palatandaan natin ang natalakay. Dito, binanggit dito yung mga pangalan ng tribes. Kunyari, Banu Israel. Banu Israel. Kaya sa Quran, amanat bihi Banu Israel. Bakit amanat? Hiya ang tinutukoy dito. Hiya kasi ang Banu Israel, ang mga anak ni Israel, counted na babae. Kaya hiya ang gamit. Sa Quran din, qalatil a'rab. Al-a'rab. Kahit singular ito, ang gagamitin pa rin ay qalat. Qalatil Arab. Kasi yan ang ito yung tinatawag na ano bang term na ginamit ng ating author nito? Yung mga nouns sa Arabic na tumutukoy sa grupo. Tumutukoy sa grupo. Kagaya sa ibil. Ang ibil, wala siyang singular. Tumutukoy siya sa grupo ng mga kamilyo. Wa ilal ibili kayfa khuliqat sa Quran. O kaya okay, maraming mga noun na siya'y plural pero wala siyang singular. Sa Arabic, siya ay tinuturing na tinuturing siyang babae. Ngayon, yung pangalawang sample na ito sa baba na inyong nakikita, nauuna ang subject, sinusundan ng verb, fi'il. At dito lamang magbabago ang fi'il. Ang unang sample, tingnan nyo. Innar rajula dhahaba. Kasi singular ito, singular din ang verb. Lalaki, kaya lalaki din, huwa. O, naging dual na. Innar rajulaini dhahaba. Dhahaba, kasi dual. Dalawa na. Innar rijala dhahabu, plural na, hum. Kaya gagaya lamang siya sa kung ano ang kanyang gender at saka number. Kapag ka nauna ang noun, susundan ng verb. Dito naman sa babae, inal mar'ata dhahabat. O, kung dual na, dhahabata, inal mar'atayni dhahabata, inan nisaa dhahabna. Punna na. Ganon lang ang gamit. Inshallah, may practice natin ito ngayon. O, mayroon pa pala. Yung plural things, kagaya sa adjectival agreement, ang plural ng anumang hindi tao ay feminine singular. Nakuha na natin ito sa lesson number 4 at saka 5. Gayon din naman ang verbal agreement. Okay. Inal hadaiqa. Hadaiq, plural ng hadiqaton. Hadiqa.
Kanat. Kanat. Singular, feminine. Kanat qaribatan min huna. Kaya doon sa mga bagay, kapag plural, ito ring na feminine singular ang gamit ng verb. Gayon din naman ang adjective na atin ang natalakay. Dito na tayo sa mga exercises. Pero bago ang exercises ng lesson number 6, balik muna tayo doon sa exercise C. Kahit itong exercise sila mga ating matapos, sino ang nandyan sa ngayon? Yung mga kasama natin. Kahit exercise C lang. Sino ang unang sasagot ng exercise C? Siguro una kong basahin yung... Okay, basahin na lang natin itong pinadala ni Raihana. Si Raihana muna ang magbasa. Basahin niya yung kanyang sinulat. Malinaw ba yung screen? Okay, Raihana, basahin mo. Kana iblisu aduwan li Adama wal mar'atu Adama. Okay, meron ka lang isang mali dyan. Ngayon, sino ang makahanap ng isang mali? Meron lang isang mali si Raihana. Yan ang English oh. Iblis was an enemy to Adam and Adam's wife. Lesson number 3 sa ating idafa. Idafa. Ang unang noun, ito. Second noun, Adam. Ang unang noun ay imra'a. Second noun ay Adam. Okay, Raihana, nakita mong mali mo? Kaya mong ituwid? As mayroong mag-volunteer dyan. O sige, Raihana. Nakita mo yung mali? Su'aduwan li Adama wa mar'atu Adama. Yan, okay. Li Adama. Okay. Kasi mayroong li at ang waw na ito, ma'atop, ito tinatawag na ma'atop, dapat gagaya ang susunod na noun sa noun na kanyang sinusundan. Gagaya. Dahil sa li Adama. Majrur. Okay. Gawin mo majrur ang sunod na noun. Ulitin mo. Gawin mo majrur ang sunod na noun. Yun lang. Okay. Ulit. Kana Sandali. Nawala. Okay. Ito. Sige, basahin mo. Kana iblisu aduwan li Adama wa mar'ati Adama. Ayun. Okay. Okay, number 2. Basa ulit. Tapusin mo lahat. Rehana. Kharaja waladul maliki ilal madinati Was at order of the kings of the city. Okay, sige. Number 3. kana ala amrul malikil madinati. Okay. Meron kang isang mali. Dalawa. Ala, harpujar. Yan ang ituwid mo. Tapos yung sunod, idafa. Dhalika kana Ulit. Dhalika madinati. Ayun. Okay, number 4. Sandali ba na number 4? Dami siyang wives have little children. Okay, sige. Number 4. Or rijalul mar'ati sigaru. Dami siyang wives. Rijalul Yang wives. Okay. Unahin mo muna yung
Ano ang wife sa Arabic? Imra'a, di ba? Gawin mong plural. Ano ang plural ng imra'a? Nisa. Nisa. Okay. Okay. Tingnan natin. Ang number 4, maraming kulang dyan sa sagot ni Rayhana. Sino ang mayroong sagot ng number 4? Para makita ng lahat ano yung kulang dyan sa sagot ni Rayhana. Okay, ang number 4 para madali. Isang tabi muna natin ang unang isang translate lang muna ay the men's young wives. Isang tabi natin ang kadugtong ng sentence. Yun ang muna ang isalin. Kaya mo, Rayhana? Siguro kaya. Kaya? Okay. Isulat ko na lang ha. Tingnan niyo. Mahalaga ito. Ito lang muna ang isalin natin para maalala niyo yung mahalagang lesson natin sa ito kabilang ito sa lesson number 2 na maaaring nakaligtaan ninyo. Okay, Rayhana, nakita mo yung screen ko? Mga kapatid, ano ang wives sa Arabic? Nisa. 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 Okay. Ang nisa, yun ang mudaf. Ang mudaf ilay, ito, rijal. Sige, Rayhana. Ano ang basa ngayon? Rijali sigaru. Sa Okay, yung adjective ng wives, hindi ba? Mga batang asawa. Okay. Diba sagir? nisa'u rijalu nisa'u. Apo. Diba gawin natin ito ang babae? Nisa'u rijalu sagirat. Sagirat. Yan ang tama. Okay. Pero dagdagan natin ngayon ang English. Maliban kay Rayhana, sino mag-volunteer na sasagot sa aking idadagdag ngayon? Yan ba ang English? Have children? Have little children. Mayroon pa palang little. Ano ba yan? Maalala niyo ang verb na to have? Ano nga ang mayroong preposition na ginagamit yan? Kasi walang katumbas yan sa lingwaheng Arabic. Walang katumbas. Sino makaalala? Anong harfu jar ang ginagamit? Sino makaalala? Walang sasagot? Yung kung maalala ninyo sa ating sa lesson, lesson 2. Sa lesson 2 pa lang ito. Ang pinaka-simple na sentence na ginawa natin,
The man has a daughter. Kaya niyo yung sagutin nito kung sino makaalala, sino mag-Arabic nitong the man has a daughter. Ang mama ay mayroong anak na babae. Sino makaalala? Nakalimutan na. Lesson number 1. Ang harpo jar na li. Di po. Li. Okay. Lirajuli binton. Mahalala ninyo? Lirajuli binton meaning the man has a daughter. Dito naman, young wives have little children. Ano ang idadagdag dito sa sentence sa baba? Rehana, ikaw na? Anong idadagdag? Ang idadagdag lang dyan, li. Basahin mo, Rehana, yung sinulat ko. Wait po, hindi ko pa makita yung screen. Mahina po yung net ko. Ayun, okay. Sino nakakabasa sa kanyang screen? Sino? Volunteer, sino magbasa? Sino nandyan? Norana. Si Zain. Eunice. Okay, Zain. Okay. Sige, Eunice. Okay, yan. Basa. Nakita na? Sheikh, ang alin po dyan? Oh, Eunice, nakikita na? Hindi pa? Nawala pa yung... Nakikita na po. Okay, nakikita na. O, sige, basahin mo. Linisa'i rijali saghirati. Ayun. Sa palagay mo, ano ang idugtong ngayon? Ito, little children. Kumpletuhin mo. Dugtungan mo. Linisa'i rijali saghirati. Ano ang plural ng waladon? Auladun sigar. Auladon. Aulad. Sigar. Okay. Auladon. Little. Ano sa Arabic? Auladun sigar. Auladon sigarun. Okay, kaya yan ang sagot sa number 4. Okay. Eunice ulit, number 5. Kaya? Naam, Sheikh. Kaya ang number 5? Ito ang number 5. Naam. Sige, sagutan mo. Yadal binti saghiratani. MashaAllah. Okay, number 6. Sa number 6, sino ang pwedeng sumagot yan? Zain, kaya mo? Zain, number 6. Si Eunice, kaya? Naam, Sheikh. Sige, try. Number 6. Anzal al-malakul kitaba minas sama'i. Okay. MashaAllah. Ibig sabihin, si Eunice, alam ko nakapag-aral na pala ito ng sarf. Ang nazala, ginawa niyang anzala. Tama. Tama yan. Pero dito sa ating lesson, kung gumamit ka ng
ng harpo jar na B, nangangahulugan din yun ng anzala. Halimbawa, nazala al-malaku B. B. Ang B na yun idugtong doon sa bagay na kanyang ibinaba. Try mo, kuha. Sige nga, baguhin mo yun. Pero tama yung sentence mo na yun. Pero hindi pa tayo nakaabot doon, advanced lesson na yun. Gumamit ka ng B. Ang gamitin mo ay nazala, hindi yung anzala. Ang anzala, binaba, kagaya sa dakhala, adakhala, pinasok. Dakhala, pumasok, adakhala, pinapasok. Kharaja, lumabas, akhraja, pinalabas. Okay, Eunice. Ang gamitin mo na zala, gumamit ka ng B. Baguhin mo ang sentence. Kaya? Opo. Sige. Nazala al-malaku al-kitaba minas sama'i. Okay. Nazala al-malaku bil kitabi. Bil. Ang B na yun, kwan mo. Dugtong mo doon ang kitab. Ulit? Opo, Sheikh. Ulit mo. Nazala al-malaku bil kitabi minas sama'i. Ayun. Nazala al-malaku bil kitabi minas sama'i. Okay, number 7. Raihana, basahin mo ang number 7 mo. Ito ang number 7. Hum rijalun kabiruna wa nahnu saghiruna. Okay. Ang kabir at sagir, ang kanyang ang common na plural ay tial, kibar, sigar. Pero tama ang sound masculine plural. Okay. Okay, number 8. Ang number 8, si Abu Bakar, bakit natahimik? Si Abdul Wahid. Wala si Abu Bakar. Nasaan na siya? Hindi ko pa kaya, Ustad. Hindi ko pa kaya, Ustad, sagutin niya. Kaya si Al-Mahdi. Si Al-Mahdi. Hindi ko po kaya. Okay. Si Zain. Si Zain. Di sumasagot si Zain. Okay. Raihana. Raihana, basahin mo yung sinulat mo dyan. Hiya Nakikita mo yung bintul pin? maliki. Sige. Opo, nakita. Hiya bintul maliki wa ana aduwwul lil maliki. Okay. Okay, number 9. Eunice. Dito tayo. Number Assalamualaikum, 9. Sheikh. Waalaikumsalam warahmatullah. Hal Ayaw anta kung minar ako, rijali gagamit daw ng partitive na min min. huna. Ulitin mo. Hal anta minar rijali al-qaribina min huna. Okay. Idafa itong the mean of the cities. The mean of the cities. The mean Ang of the mudaf, cities. the mean. Ang mudaf ilay, cities, plural. Ulitin mo. Ulitin mo yung binasa mo kanina. Hal antum o kaya aantum. Hal anta Kwan ito. Pwedeng singular. Pwedeng anta, pwedeng antum. Sige. hal anta minar rijali al-qaribina min huna. Hal antum dapat. Hindi. Okay. Ang rijal, mudaf. Ang mudon, mudaf ilay. Yun ang mali mo. Ituwid mo.
هل أنت من الرجال Min? Huwag mong lagyan ng al kasi mudaf. Hal anta من رجال القريبين min min huna. rijalil قريبين mudun. Mayroong cities. cities. The men of the cities. من رجال المدينة القريبين من هنا. Ayun. Min rijalil, plural. Ano ang plural ng Madina? Yun lang mali mo. مدن. Mudun. Ulitin mo. Wait lang po. Okay. Isa tabi ko. Hal Ito anta min translate ko. Itong last na lang. The men of the cities near here. Ang year neto gawin mong naat ng city. Manot ang city. Gawin mong adjective ng city. هل أنت من رجال المدن القريبين من هنا. Modonil. Okay. Ang قريبين karib, من هنا. gawin mong adjective ng city. Adjective, naat. Ang manot ay mudun. Kuha? Okay. Rehana, kuha, kaya? Sige po. Rehana? أأنت من الرجال المدن القريبة من هنا. Ayun. Huwag mo lang lagyan ng al-ang rijal. Ulitin mo. أأنت من رجال المدن القريبة من هنا. Ayun. Aanta min rijalil mudunil qaribati min huna. Last. Zain. Bakit si Abu Bakar wala? Si Abu Bakar wala. Nurana, last. Nurana. Zain. Okay. Rayhana, basahin mo na lang ang last na sinulat mo. كان شيخ المدينة جميلتان كبيرتان. Okay. The elder of the city has two beautiful, large gardens. Has. Gumamit na naman ng has. Kagaya doon kanina sana ba yun? Ito, have, number 4. Ito, gumamit na naman ng has. Ang gagamitin ay prepositionally. The elder of the city. Imagine mo the elder of the city, yung elder, yung shaykh, yun ang lagyan mo ng harfudjat na li. Sige, ituwid mo yung sentence. Ang kana, tanggalin mo. Rehana. Wait lang po. لشيخ المدينة. Okay, Lishaykh al-Madinati. Ano nakalagay doon sa ating English? Has two beautiful large gardens. Okay, mapansin natin ha, dalawang adjective. Beautiful and large. Ang noun dyan ay gardens. Okay. Gardens. Dalawa ha? Dalawa. Ano ang dowal ng hadika? Li Shaykh al-Madinati. Ang idugtong mo dyan ay Yunis, kaya? Yunis. Rayhana. نعم شيخ. Okay, Yunis. لشيخ المدينة لشيخ المدينة
hadiqatani, jamilatani, kabiratani. Ayun. Okay, sa Arabic, magkabaliktad man Hadiqatani, ng dalawa o jamilatani, tatlong mga kabiratani. adjectives. Okay, ibig sabihin sa lingwaheng Arabic, ang isang noun pwedeng tatanggap ng dalawa o higit pa na adjective. At kahit pagbabalik-tarin mo yan, okay lang. Pwedeng lishaykh al-madinati, hadiqatani, kabiratani, jamilatani, parehong tama. Okay, alhamdulillah. At sa ngayon, mahigit 1 oras na tayo. At inshallah siguro sa sunod nating meeting, okay, sa sunod nating meeting, hindi lamang exercises ng lesson number 6 ang tatalakayin natin. Reviewin natin ang lesson 1 hanggang lesson 6. Siguro ang gagawin natin, mabilisang babasahin ang mga exercises lang. Ibig sabihin, yung mga sagot, ang mga exercises, kagaya sa sinasabi ko sa inyo palagi, ang magandang pag-review, kahit mga exercises na lamang ang ating sagutan. Kasi sa mga exercises, doon mo makikita yung mga ruling ng kawaid, ruling ng grammar sa bawat lesson. Sa mga baguhan na nag-aaral ng Arabic, maaaring ang iba ng mga baguhan, kagaya kay Abdul Wahid, maaaring iisipin ng mga baguhan na puro naman mga ruling, ang daming mga ruling ang lingwaheng Arabic, mukhang mahirap yata. Pero ang totoo mga kapatid, kung araw-araw nagbabasa tayo ng Quran, kalakip ang tinatawag na tadabbur. Ang tadabbur, ibig sabihin, yung pinagninilay-nilayan mo ang kahulugan ng iyong binabasa. Lahat ng mga ruling nito na akala natin ay maaaring nakalimutan na natin, kung totoosin, sa tuloy-tuloy na pagbabasa ng Quran, lalong-lalo na pagbabasa ng mga tafsir, ang mga ruling na ito, automatic yan na parang napoprogram sa ating isip. Kagaya sa mother tongue natin, yung nakagisnan mong lingwahe, kunyari, nakagisnan mong lingwahe, tausug. Kailangan mo pa bang pag-aralan ang grammar ng tausug? Hindi Nakagisnan mong lingwahe, kunyari ay Maranao. Hindi mo na kinakailangan pag-aralan. Ang original ng pag-aaral ng lingwahe, anumang lingwahe ang pinag-aaralan, direkta itong natutunan sa pakikisalamuha sa gumagamit ng lingwahe. Kahit hindi mo na pinag-aaralan ang pagbabasa at pagsusulat. Kunyari, yung sarili mong lingwahe, kahit hindi ka marunong magbasa at magsulat, ang pagsasalita mo ay nasa grammar. Ang problema lang sa panahon natin ngayon sa lingwaheng Arabic. Dahil sa lingwaheng hindi ginagamit na ito sa mga libro, ginagamit na lang ito sa mga formal na pagsasalita ng mga ulama, pagkukhutbah, pagde-deliver ng kanilang mga muhabarat, dahil sa hindi ginagamit, mahirap na matutunan. Hindi mo matutunan ito sa pakikisalamuha sa mga Arab bagos kabaliktaran. Kung ikaw ay natuto ng lingwahe, kunyari, lingwaheng Arabic sa Pilipinas, pagdating mo dito sa Saudi, ang lingwahe mo na yan, kung medyo mahina-hina ka sa lingwahe, ang lingwaheng Arabic na natutunan mo, tuluyang mawala at makalimutan mo. Yan ang Arabic kabaliktaran. Sa malisalit, ang pag-aaral natin ng lingwahe, mga kapatid, sa librong ito, wag nating asahan na maging fluent tayo sa aktual na pakikipag-komunikasyon, pagsasalita. Pero magiging tuwid sa pagitan ng ganitong uri ng pag-aaral, kaya nating magsulat. Sulat kunyari sa ating mga magulang, sulat sa kahit sino ng tuwid. Pero yung pagsasalita, maaring mahina. Pero sa pagbabasa at pagsusulat, kasama ang pagkakaunawa ng binabasa, yun ay makakamta natin. Pero yung maging fluent sa pagsasalita, maaaring hindi.
Kasi nga, ang lingwaheng ito ay hindi ginagamit kahit ng mga Arab. Ginagamit na lang sa mga formal na mga pagsasalita. Inshallah, yung sunod nating meeting sa Sunday na, tamang-tama yan. Kinuman ko na talaga natapusin itong lesson number 6 para mahaba ang inyong oras ng pagre-review. Mula lesson 1 hanggang lesson 6, basahin natin ng mabilisan. Siguro bawat isa sa inyo magbasa na siguro ubusin ang bawat exercises inshallah para mabilis tayo. Okay? Bilang assignment, pag-aralan ninyo, practicein ninyo ang mga exercises. Hanggang dito lamang mga kapatid, mag-out na ako. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Muli, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.